Ngayong gabi sa Biyahe ni Drew. Basa! May gatas, may sipa. Oo. Busog! Biyahe! Cheers. Basa, busog at biyahe! Oh, yeah. 3 magic words. Expect these and more sa biyahe natin ngayong gabi sa Iligan City. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Isa sa ipinagmamalaki ng lungsod ng Iligan ay ang bahay na to. Ang Makaraig Makapagal Ancestral House. Ito ang kauna-unahang bahay kung saan tumira ang dalawang pangulo ng bansa. Si Diosdado Macapagal na ika-9 nating presidente at ang kanyang anak at ating ika-14 na pangulo, si Gloria Macapagal Arroyo. Ang angkan ni Dr. Eva Macaraeg, ang nanay ni PGMA, ang nagtayo ng bahay na to. Tumira ang kanilang pamilya dito noong 4 na taong gulang pa lamang si PGMA. Punong-puno ito ng mga larawan at memorabilia ng pamilya mula sa administrasyon ng dalawang pangulo. Narito rin ang opisina ni dating Pangulong Diosdado. At ang kwarto ni PGMA noong siya'y dalaga pa. Sa gilid ng ancestral home na ito, makikita ang isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Iligan City, ang mga Cold Spring Resort. May iba't ibang laki ng pool dito at sa taas ng resort, may Olympic-size swimming pool din. Cool, di ba? Isa rin sa pinagmamalaki ng Iligan City ang King of Fruits. Sabay-sabay tayong magbigay-pugay sa durian. Sa resto bar na to, nakuha na raw nila ang perfect recipe ng durian shake na kahit hindi mo gusto ang durian ay mapapainom ka. Aber, masubukan nga? Ito yung specialty mo dito. Yes, especially durian shake and beef rendang. Durian. It's a good combination, actually. Is it really? Yes, because it's spicy and then the spiciness gets neutralized with the sweetness of the durian. So Is durian sweet? it is. You should try it. Is It's it really good. sweet? Yes. You know, alam mo, for the past 12 years that we've been doing the show, medyo nag-evolve na yung palate ko and medyo naging adventurous na ako sa kinakain ko. Yeah. Kahit yung mga raw, kakainin ko yan. Pero pagdating sa durian, hindi pa rin ako nagbago. Durian is still, It's intimidating not for you. intimidating for me. It's just, You just don't like the smell. and with Something like that. Hindi And the ko pa rin taste? talaga But maybe you like this. It's a bit, it's a lighter taste of durian. Talaga? Kasi, yeah. Because there's a mixture already of something na, Of something. it's a secret ingredient. Yes. So you'll probably like it. Talaga? Hopefully. Fingers crossed. Oh. Okay. Before we get to the durian, this is your beef rendang. Bakit beef rendang? Beef rendang. This is, it's actually, Malaysian dish. no? Malaysian dish. It's a coconut-based Coconut-based. dish. Yes, and it's spicy. So this is a bit milder. So you have to mix it first. Mix it. Yes, because it's spicy. So baka, Kailangan maraming you have to kanin mix it, yes. Mapaparami talaga yung rice mo dito eh. Take a sip. Tapos yun, ang liit pa ng straw mo. Bili mo Ang yung liit, straw no? mo na yan. Okay siya.
Hey, you know what? Okay siya. Pero hindi ko gagamitin yung straw. Is it good? Not Do you like bad, it? ah. Thank you. Question, bakit iba yung lasa ng durian mo? Because there's a secret ingredient. That's why it's lighter. The people who don't like to eat durian, once they taste this, na-addict. In fairness, andun yung essence ng durian, pero wala yung essence na hindi ko gusto sa durian. Yeah. It's very creamy and sweet. Sakto nga itong pair na to. Right? Right? Kung di nyo naman tayo pang beef rendang, maaari rin daw ipares ang kanilang durian shake sa kanilang homemade pizza, ang garlic on mozzarella at Iliganon Delight Pizza. Ang gusto ko kasi sa thin crust, hindi ka sobrang mabubusog. Yes. Pero nalalasahan Tapos mo yung... mas nalalasahan mo yung toppings niya. Mm, Yes. correct. Kilala bilang the City of Majestic Falls ang Iligan City. Alam nyo ba na may 24 na waterfalls sa lansod na to? Matatagpuan din dito ang pangalawang pinakamataas na talon sa buong bansa. Naalala nyo pa ba? Clue, pangalan ng babae ang pangalan nito. Habang iniisip nyo ang sagot, bumisita muna ako sa isa pang talon dito. So, ito yung mga tour guide natin. Experienced. Mga 30 years na in the business. Mga gano'ng kalayo? 15 minutes. Ilan sila? Pwede nga namin. Ano? Pag Tagalog ka, hindi ako marunong mag-Bisaya. Ano raw ang pangalan mo? Pangalan ko? Piolo. Piolo Arellano. Kilala mo yan? 15 minutos ng lakaran. Tatawid sa dalawang ilog. Lalakad sa gilid ng bundok. Dadaan sa sagingan. Para lang makipagkita sa babira mo. Akalain nyo na siya ang totoong guide natin. Sige na! Tara na! Hindi ko na dito! Let's go! Go! Sige! Go! 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 Asong baboy. Finally, welcome to Dodiongan Falls. Ang kambal na talon nito ay 20 meters o 65 feet ang taas. Eto tambay nyo. Tumatambay kayo dito. Sayang hindi natin abutan dahil medyo umulan pala. So yung tubig can be well, naturally is clearer. Pero dahil nga naghalo yung ulan pati yung lupa, ayan na, naging medyo olive green. Pero okay pa rin. Pwede pa rin talunan. Katulad nun. Hindi lang pala simpleng ligo ang ginagawa ng mga batang ito rito. Presenting the future of Philippine diving.
eh di kayo na. Lalawin na lang ako. Kung sa tingin nyo mahirap puntahan ang Dudiongan Falls, well, wait till you visit the next waterfalls. "500 steps pababa." Aba, kaya niya yan? Pero worth it naman yan pagdating nyo sa Tinagu Falls. Yup, Tinagu Falls or Hidden Falls ang tawag sa talon nito na, you guessed it right, nakatago sa gitna ng bangin. Ang talon na to ay 73 meters o 240 feet ang taas. Maaring lumangoy papunta sa ilalim ng falls, pero pinapayuhang gumamit ng life vest ang mga hindi marunong lumangoy. Yung klaseng ganda na to, kaya hindi tinatago. Well, open to the public naman. Actually, coming here, they created this place to be very tourist friendly. Siyempre, tapos ka mag-enjoy, magdudusa ka, bakit? Yung tubig malamig, pero buong araw naman yung magiging malamig. Taas ng tubig, which is very good. Clear. Water is clear. Pwede rin sumakay sa balsa para makalapit sa falls. Bukod sa mga talon, sikat na sikat din pala ang mga baboy dito sa Iligan City. Titikman ko lang, bro. Well, bilang ulam, kagaya nitong dinuguan na may halong gata. Oh, yeah. Ang sarap. Pero mas pambato ng Iligan ang kanilang lechon. Handa silang patunayan na mas masarap daw ang lechon nila kaysa sa Cebu lechon. Baka nga raw ito ang pinakamasarap sa buong Pilipinas? Ano yung pagkakaiba ng lechon dito sa Iligan? When it comes sa lechon naman, sir, we have customers like regularly in Cebu, Manila. So, nasasabi talaga nila na masarap yung lechon namin kasi ita-travel namin yan. That takes around 4 to 6 hours. Pagdating doon, crispy pa. Okay. Tapos umuusok pa yung puwet, katulad nito. Meron bang magandang size na lechon para mas yun yung pinakamasarap? Ano ba? 20 to 30 kilos that will do. Yan yung pinakamasarap kasi yung mga spices niya manunuot talaga sa every inch ng lechon. Bibigyan kita ng best part ng lechon at lechon niya. Ay, naku, yun yung paborito ko talaga. Bakit si Chan? Dahil nandiyan lahat ng flavor. Dito lahat ng flavor. We also have paklay. Paklay? Paklay. We call it paklay here. I think tawag din sa Manila, bopis. Bopis. Bopis! Ang bopis ay laman loob? Lamang loob. Ah! Wala sa sayang natin. Lahat ng ng lechon, ng baboy, yan natin. Pwedeng kainin. Pwedeng kainin. Pwede ko bang tikman muna ng walang sauce? Usually ganun yun no? Oo. Go. Wow! Flavors there. It's not too salty. Hindi siya bland. And Should try the skin first. oh yeah. Masarap nga. Ito yung test actually kung ganda yung pagkaluto ng lechon no?
Kahit kainin mo walang atsara, walang sauce, panalo na. 10 out of 10 na actually. Pag naglagay ka pa, kumain ka pa ng atsara, biglang nag-enhance yung flavor dahil nga, uy, may konting tamis. Panalo din yun. So, naging 10.5. Kasi ako, sanay ako sa lechon sauce. Liver, at some gravy. Pero, bira lang ako maglalagay ng suka. Pero ito, hindi to normal na suka eh. Pinakarap to eh. At dahil dyan, magdo-double dip ako. So, sobrang sarap. Bago ako mamatay, ito yung kakainin ko. Sikat na pasalubong ang original Iligan's Pride, Chedeng's Toasted Peanuts. Walang mantika ang Chedeng's Toasted Peanuts. Meron din daw itong asin, pero hindi mo rin malalasahan. Malinis ang itsura, parang ordinaryong mani lamang, pero pag iyong natikman, mapapaisip ka, paano nila ginawa yun? Well, yan ang sikretong matagal na ang tinatago ng Chedeng's. Sino ba si Chedeng? Siya lang naman ang punong abala rito. Sure na sure ang quality dahil kay Nanay Chedeng. Hello po, gusto po? Okay lang. Welcome to Iligan again. Ay, salamat. Let's do a quick palengke tour here in Iligan. Kailangan ko raw munang makilala ang mga kakaibang sangkap sa kanilang pagkain bago ko ito matikman. Dulaw. Yung turmeric. Turmeric! Paborito ko ang turmeric. Oh, ito. Turmeric. Yellow ginger. Yeah. The ginger. The regular Oo. ginger. Alam mo, ang dami raw na yan eh. Medicinal properties ng Yeah. turmeric. Ang dulao ay Bisaya ng dilaw. Or in this case, yellow ginger o turmeric. Karaniwan daw ginagamit ito sa Bangladeshi, Indian at Pakistani cuisine as curry o pangkulay sa kanilang mga pagkain. So, ano yung susunod natin, ma'am? Meron na po tayo ang turmeric. Yung sibujing na lang sunod natin. Ano po Kasi yun? Sibujing. Sibujing. Oo. Yung Sino para yun? sa palapa. Akala ko tao yun. Ito yung sibujing. Parang sibuyas dahon, di ba? Oo. yeah. Spring onion. Yeah, parang spring onion. Sibuching. Sibuching ang pangalan. Sibujing. Sibujing. Saan inahalo yan? Yung para sa palapa. You guessed it right mga biyero, Visayan word din ang sibujing. Ito naman ang tawag nila sa spring onion. Makikita lamang noon sa rehiyon ng Mindanao at sa Kota Kinabalu sa Malaysia ang ganitong klase ng spring onion. Pinaniniwalaan din ng mga Malay traders ang nagdala nito rito. Ngayon, may ganitong uri na rin ng sibuyas sa probinsya ng Batangas. Thank you. So, meron tayong sibuching, meron na tayong turmeric. Ano yung susunod, ma'am? Yung tabon-tabon. Tabon-tabon. Yun, yung kailangan natin. Tabon-tabon. 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 May tabon-tabon po ba kayo? Ito yung tabon-tabon. Okay. Yun. Pagpila? Ako na siya? 5, ma'am. Meron siya? Oo. So, 15 pesos. Hi, Drew. Ang gwapo pala yung personal. Oy! Gwapo talaga ako. Hindi tabon-tabon ang Visayan word for guwapo. Ang tabon-tabon ay isang uri ng prutas na makikita lamang dito sa Northern Mindanao at Camiguin Island. Mukhang chiko, di ba? Pero matigas na chiko. Pag hiniwa, makikita ang kulay brown na laman nito sa loob. Madali raw tumigas ang laman nito, kaya agad-agad ang paggamit nito. Kung titikman, mapakla o mapait ang lasa. Ngunit pag naihalo na raw ito sa ibang sangkap tulad ng suka, nagiging puti ang kulay nito. Sa lasa naman, nagiging tamis asin! Sakto sa kinilaw. Dulaw, sibujing, at tabon-tabon ang mga sikreto sa Iliganon cuisine. Pa! First up, paano ginagamit ng mga taga-Iligan ang tabon-tabon sa kanilang pagkain? So, sir, ma'am, Jacos Kananon? Kananan. Kananan. Yes. Which means? Jacos kainan. Kainan. Yes. Kananan is a Visayan word for kainan.
2009 nang magbukas ang restaurant na to at nakilala dahil sa kanilang mga specialties na crispy squid, crispy pata, sizzling sisig, crispy tuna buntot, at paksiw tuna buntot. Tapos meron din kaming kinilaw na may ang secret ingredient yan is yung tabon-tabon na makita lang dito sa Mindanao. Para good for kinilaw lang talaga. Kinilaw lang talaga dahil bagay yung lasa niya. Oo, yung para mawala ang langsa at saka yung dulas ng isda. Ito natin ha. Lagyan mo lang kanin. Madam, I'm guessing hindi strong taste yung tabon-tabon, no? Kasi parang hindi ko pa siya ma-fully grasp. Ang juice niya. Bukod sa tabon-tabon, may isa pang kakaibang sangkap ang kinilaw nila. Tapos yung green, ito yon yung sabi mo na, biasong. Biasong. Para siyang citrus fruit. Yeah, lemon, family of. Family of calamansi. Ganyan. Yes. Parang lemon nga na mas maliit at mas mahaba. Ito po yun. Yan o, yan. Uy, iba po yung amoy niya. Ganun. Ayan. Maasim talaga siya. Maasim siya. Wow! Dito sa loob ng Iligan Paradise Resort and Eco Park, makikita ang Mimbalud Falls. May taas na 27 meters or 90 feet. Ang talon na tila centerpiece na buong lugar at may iba't ibang paraan para masilip ito. Para sa mga gustong mag-relax, I recommend the cable car. Ang marahang andar nito ay tamang-tama kung gusto nyo makita ang taas ng talon at ang buong resort. Para sa mga mas adventurous, zipline ang katapat nyo. Ang taas, 100 feet from the ground. At dadaan ka sa dalawang stations. Kaya may dalawang chance ka rin para sa iyong selfie with Mimbalud Falls. Dito, maaring lapitan ng talon at lumangoy sa ibaba nito, pero ingat lang, okay? Na-discover ko ang pinakamagandang pwesto dito sa resort, ha? Not bad. Let us regard this way ang resort ito. May zipline, and walk, and different types of swimming pools coming from fresh water, coming from the falls. Meron kang small huts na pwedeng rentahan. Tapos yun, hammock. Tigat mo lang mata mo, narinig mo na, agos lang. Relax. Huwag na masyado marami tao. I'm sure you've heard of this product from Iligan City, the famous Suka Pinakurap. So, what's the first step, sir? Okay. We prepare the spices like this sweet peppers. Is it sweet peppers? Okay. Sweet pepper. We just weigh it. Tinatanggal namin yung buto, tsaka yung core niya. We just use the meat.
then weigh it and grind it. Same with other ingredients like hot pepper, yung kulikot namin. Kulikot. Ginger, bawang, and onion. Onion. Okay. We just bring it to our grinding area here. Isa lang muna, hindi na yung one spice at a time. Naamoy ko, no? Talagang kapag naamoy mo, parang napapaubo ka. That's right. There's a very strong smell. That's right. It has to do with the freshness of the ingredients that you use. Pag sariwain, gano'n talaga, malakas talaga ang amoy. Matapos durugin ang spices, pwede na itong ihalo sa suka. Our suka kasi is a product of nature. In Visayas and Mindanao, it's different from Luzon. Because in Luzon, yung suka niyo is puti. Dito sa Visayas and Mindanao, we add in Bisaya, we call it tungog. Tungog. Bark of the mango tree. Mangrove. Mangrove. Yeah, mangrove. Yung bark niya, sinachop yun, nilalagay muna sa container. Right. Para pag-drip ng suka, pag-mix siya. Ang purpose ng tungog na yon is to retard fermentation. Para mas mataas pa yung time na pwede siyang mainom, that's why we add tungog. To retard fermentation. Okay. So after a month of fermentation, you can mix it already? Yes. From here, you can see ito yung latak niya. May latak sa ibabaw, may latak sa ilalim. So, pinifilter out niya lang. And then, it's ready to go. It's ready to use. Yan, wala na yan. Wala na yan. Iced tea. Okay? At tapos haluin ang lahat, dito na ang next step. Tama ba? Ba? Alright! Bago ang tikiman, may isa pang produkto silang ipinakilala sa akin, ang kanilang home-brewed beer. Cheers! Belgian wheat. It's not too filling though. Actually, it has a light body and a nice thick foam. Chicharon, ba? Oh, well, that's a good combination. So, might as well. Of course, with the suka pinakurat. Nice. Mainit pa. Uy, mainit pa. With the suka. Yeah, right. Kung sa tingin nyo marami at malalaki na ang falls na pinintahan natin kanina, meron pang grand finale, the mother of all falls sa Iligan City, ang Maria Cristina Falls. Ang Twin Falls na to ay mula sa Agus River at may taas na 98 meters or 320 feet. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit tinawag na City of Majestic Waterfalls ang Iligan City. Kaya naman ang daming bumibisita sa talon na to, and it's definitely a must-see when you visit Iligan City. Ang Maria Cristina Falls din ang pinagkukunan ng enerhiya ng mga bayan sa Mindanao sa pamamagitan ng isang hydroelectric power plant. Paano? Bago pa man umagos o mahulog sa talon ng tubig, dumadaan ito sa isang tubo. Ang lakas ng agos ang nagpapaikot sa mga turbina o water wheel. Ang mga water wheel ang gumagawa ng kuryente na naiipon sa mga generator. Ang kuryenteng mula sa generators ay maaari nang ipamahagi sa mga bahay-bahay. Winner, di ba? Ikaw na talaga yan, Maria Cristina Falls. Hindi lang ang Maria Cristina Falls ang dinayo ko dito. Last food venture ko dito sa Iligan City. Inanyayahan ako ng ating mga kapatid na Muslim sa isang salo-salo.
Ito ay isang salo-salo na madalas ginagawa ng mga Maranao. Isa lamang sa mga tribong bahagi ng Bangsamoro ng Mindanao, ang Maranao. Mula din sa grupo ng Bangsamoro, ang Magindanaoan, Tausug, Yakan, Sama, Kalagan, mga indigenous people tulad ng Biduray, Manobo, Bagobo, at iba pa. Hello po! Hello! Ito, isusuot mo. Susunod ko po. Para ano ka doon. Meron po, magpapakasal mo ba ako? Ano po bang nano? Ikaw kung gusto mo. Ay? Bagay. Perfect! Parang si Michael Jackson. Tapos ito, itusuot mo din. Yan. Oo. Ang handaang tulad nito ang karaniwang ginagawa sa isang kasal. Abay, naloko na! Baka mademanda ako rito. Ano po yung nasa harapan po natin? Ano pong pagkain? Yung chicken. Ito po ba yung usually na kinakain niyo, mga taga-Maranao? Oo. Yan ang kinakain nila. Wala ko pong manok. Oo. Ito pag may bagong kasal. Bagong kasal. Oo. Tapos yan ang kakainin nila. Nakaupo sa sahig at kamayan ang style ng pagkain, kaya walang mga kubyertos. Sa mga espesyal na okasyon tulad nito, may makulay na mat o sapin na inupuan at ang lalagyan ng pagkain ay espesyal din, gawa sa tanso. Hindi lang pala sangkap sa pagkain ang dala ng mga negosyanteng Malays, binahagi rin nila ang kanilang mga pagkain sa atin. Ang pruweba, ang pagkain ng mga Maranao. Ang Malay word na kuning o dilaw ay karaniwang ginagamit ngayon bilang tawag sa kanin na to. Kapag may iniihain daw na kulay dilaw na kanin o kuning sa isang handaan, ibig sabihin ay royalty o parang hari o reyna ang kakain. At dahil hindi sila kumakain ng baboy, manok ang pangkaraniwang centerpiece ng handa. Kasal, hinahati nila yan. Ito. Hinahati po nila? Yan lang, yung legs. Ganyan. Ang problema... Kailangan daw ay di mahati ang manok para hindi maghiwalay ang bagong kasal. Matigas ito kasi native. Native. Oo, native. Meron dito yung... Ito ang tinatawag na palapa. Palaka? Palapa. Palapa. Naalala nyo ba ang sibujing na binili natin kanina? Ito yung sibujing. Parang sibuyas dahon, di ba? Oo. Sa palapa, ginagamit ang sibujing. Tinadtad ito, kasama ng siling labuyo at luya, tapos tsaka ginigisa. Ito ang secret ingredient daw ng mga pagkain ng Muslim. Hinahalo ito sa halos lahat ng kanilang pagkain. Maaari raw itong gawing side dish o pwede ring ihalo mismo sa gusto mong lutuin para sa dagdag na sipa. Dahil maanghang ang palapa, nagbibigay init din ito sa kumakain. Para ka sigurong... Parang kanina, kumain tayo ng lechon. Ay, sorry ma'am, kumain kami pala kanina. Yung parang kamixture nan yung atsara. Ito naman, kamixture din niya isang dish, isang meat. Beef, or whatever. Yan ilalagay. Ilalagay ito. Tapos nang strong yung taste niya, so konti-konti lang. And you guessed it right! Lahat ng pagkain dito ay may halong palapa. Actually, ito yung paborito ko talaga, beef rendang. Sige. Masarap po talaga yan. Beef rendang, ang pinaniniwala ang pagkain mula sa Indonesia ay maaaring sa Pilipinas pala nagmula. Ganon! Nang dumating kasi ang mga Dutch sa Mindanao, dito nila unang natikman ng beef rendang at dahil sobrang naging paborito nila to, nagbound sila papuntang Indonesia. Ang salitang rendang ay mula sa Maranao word o Bangsamoro term na reyandang na ang ibig sabihin ay pinalambot, niluto ng matagal sa mahinang apoy. Rendang din ang gamit ng salita ng mga taga-Malaysia. Pero sa Thailand, Indonesia, Vietnam at Brunei, randang. May iba't ibang version ng mga beef rendang, depende kung nasaang bansa ka. Dito sa Iligan City o Northern Mindanao, syempre,
may palapa. Parang halos lahat yata ng niluto nyo or in-offer nyo ngayon ay may gata. Oo, kasi yan ang favorite ng Muslim. Gata? Oo. Bakit po? Kasi paborito ko din po yan. Kasi sarap. Sarap po. Pero lang sa pag mga special occasion. Hindi lamang gata, maging ang kinayod na sapal ng nyog ay may gamit din. Ito ang papar. Actually, by accident na invento ang pagkain ito. Ayun, sa isang epiko mula sa Mindanao. Nagpaluto ang haring si Indirapatra sa kanyang asawa ng ulam na may gata. Agad naman itong ginawa ng kanyang asawa, ngunit hindi niya mahanap ang kanilang tapisan o strainer, kaya hindi lamang gata ang nailagay sa ulam, kundi pati ang papar. Hindi naman nagalit ang hari dahil mas lalo pa raw sumarap ang pagkain. Mula noon, nakagawian na ang ilagay ang sapal ng nyog sa pagkain ng mga Muslim at tinawag itong piyaron. Ito ay hinahalo sa manok, baka o seafood. Kaya may piyaron a udang o shrimp, piyaron a manok, o piyaron a baka. Gusto mo ng yung pater? Ano naman po yan? Ito. Ang pater ay mula naman sa karatig na bayan ng Marawi. Ang ibig sabihin ng salitang pater, ibalot sa dahon ng saging, chicken, beef o seafood. Pili kayo sa gusto nyong klase ng pater. Sa dahon ng saging, ilalagay ang kuning o dilaw na kanin. Tapos lalagyan ng dahon sa ibabaw para doon ilagay ang ulam at saka babalutin. Sa mga taga Maynila, binalot ang tawag natin dito. Ito po manok. Oo. Kukuha po ako ng konti. Tapos kanin. Tapos yung kanin, may yan. Yung may gata. Ay, panalo to. Oo, may gata rin yan. Ito, panalo to. Sige. Tikman mo yung niya. May gata. At may sipa. Oo. Masarap. May anghang. Usually, ganyan naman po yung nyo no? May gata at may anghang. Anghang talaga. Palapa. Oo. Ito, yung yung theater. Ano po ito? Espesyal din ang mga panghimagas pag ganitong aksyon tulad ng tiyatog, deep-fried na nyog o lubi na may giniling na bigas, gatas at asukal. Matagal daw ito bago masira, kaya madalas nila itong baunin kung sila ay naglalakbay. Rice. At may asukal. Meron din. So ano siya, ma'am? Parang pang merienda. Oh, pwede pang snack. Pang merienda. Oh, ito. Ito ay dudol. Dudol. Ay, Dudol. dudol. Ang dodol ay parang brownies o cake na gawa sa malagkit na bigas, gatas, asukal at durian. Hinahain ito sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal bilang simbolo ng pagkakaisa o paglalapit ng mga pamilya. Ang gumagawa nito, dudol-dudol lang. Biro ba? Tutignan ko po. Oo. Okay lang, hindi naman pala ganun kalakas yung udol yan. Oo, kunti lang. Tulad ng kanilang mga kasuotan, kasaysayan at mga tradisyon, talagang makulay at praktikal din ang mga pagkain ng ating mga kapatid na Muslim. Ang swerte ko dahil mahilig din pala sila sa gata o sa nyog. At dahil masaya ang kwentuhan, napadami yata ang kain ko. Nagustuhan niyo ba ang suot namin ni Miss Ming kanina? Well, for some authentic Muslim clothes, antiques, souvenirs, and Muslim recipes, bisitahin niyo lang si Ming sa kanyang tindahan at sigurado akong matutuwa kayo. Planning to visit Iligan City? Pues, dito na kayo tumira. My room for couples. Family room na good for 3. Or pangbarkada. Lahat ng kwarto ay may aircon, TV with cable at sariling banyo. Basa, busog,
biyahe. Yep! Iligan City lived up to our challenge. Basang-basa nga tayo sa mga naglalakihan at kamanghamanghang waterfalls dito. Busog na busog din tayo sa mga kakaibang pagkain inihain nila sa atin. At para na rin tayong bumisita sa iba pang mga lugar dahil sa mga kwento sa likod ng kanilang mga pagkain. Kaya kung sa inyo, biyahe na sa Iligan City! Sulit na sulit to, mga biyeros.